Pero bago yun, kwento ko na rin kung paano ko nakilala si Jesus Christ as my Lord and Savior. Yun yung time na napupunta na rin yung staff ng RBI doon sa amin. Tapos nag-handle din siya ng... habang natuturo siya sa akin ng Braille, kasabay na nag-handle din siya ng Bible study sa amin. Kasi hindi lang ako kasi yung blind dun sa lugar namin. Siguro may 3 kami. Tapos, tuloy-tuloy yun. Every week, meron kaming Bible study. Tapos, dun nga, mas lumalim yung pagkakilala ko sa Panginoon. Tapos, nung grade 1 ako, hanggang grade 2, tuloy-tuloy pa rin siya. Tapos, meron kasing camp noon, ang RBI, actually, ngayon din, hanggang ngayon meron sila noon, na ginagawa nila sa Caliraya, Laguna. Nagpupunta ako doon. First time na napunta ako doon ko rin nakilala si Jesus Christ. Actually, nakilala ko si Lord March 31, 1997. Yun yung time talaga na na-realize ko kung ano yung ginawa ni Lord sa akin. Doon ko naintindihan kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa akin. At kung paano niya ako minahal sa kabila nung kahit na alam kong nagalit ako sa sarili ko nung dahil nga disabled ako. Tinanong ko ng Diyos kung bakit nangyari yan. Pero naintindihan ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin nung time na yun. Nagpapasalamat nga ako dun sa mga staff ng RBI kasi sila yung ginamit para makilala ko si Jesus Christ. Sila rin yung ginamit para makapag-aral ako hanggang ngayon. Taglay-taglay ko pa rin yung mga magagandang bagay na ginawa nila sa akin. So, yun. Nung time na, yun, nung tinanggap ko si Jesus Christ, doon din nagsimula na magkaroon ako ng mga blessings galing sa Kanya, na-improve yung skills ko doon sa pagtugtog. Yan, tapos, nag-start akong tumugtog sa church kasi merong church dun sa barangay namin, maliit na church lang siya. So, sabi nung isang member sa akin doon, kailangan nila ng tutugtog. So, sabi ko, sige, pwede, tutugtog ako. So, nagsimula ako tumugtog doon 2000. 2000, naintindihan ko na yung pag-ibig ni Lord noon. So, may dahilan na para matin ako ng church. So, nagkaroon din ako ng matinding desire na makatugtog kasi nga gusto kong mapaglingkuran si Lord ng time na yun. So, tumugtog ako. Siguro merong 4 years na tumutugtog ako doon sa church na yun. Napunta rin ako doon sa mga iba-ibang branches noon. Na meron silang branch sa Bicol, sa Tarlac, sa Batangas. So, medyo marami akong narating nun noong time na yun. Doon lang sa church na yun. Kasabay nun, nagagawa ko rin yung sa pag-aaral ko. So, hindi pinabayaan ng Diyos na may mapabayaan akong isa. Kahit na sinasabi nila, oh, disabled ka. Konti lang ang magagawa mo. Pero hindi. Nagawa kong pagsabayin lahat. Nag-excel ako sa pag-aaral. Nag-excel ako sa church. Tapos nun, na mas lumalim na yung relationship ko kay Lord. But it so happens na nag-split yung church. Tapos, to cut na lang story short, naguluhan ako kung saan ba akong church na pupunta, ano bang church ang pupuntahan ko. Then, dumating si Kuya Danny sa amin, isa sa mga staff ng RBI na nagtuturo din sa amin noon. Dumating siya, tapos sabi niya, kailangan ng tutugtog nun sa church nila, which is dito nga sa Heaven's Glory Christian Community Church. Hindi pa yun ang pangalan dati nun. So, sabi niya, kailangan doon nila ng tutugtog, kailangan doon nila ng pianista. So, sabi ko, sige, actually, naghahanap din ako ng church ngayon. So, sumama ako sa kanya. So, pagsama ko sa kanya dito, natuwa ako kasi ang galing nung mga kasama kong banda. Sila, ang galing nung gitarista, tapos may drummer sila. So, talagang kompleto. Doon kasi sa pinanggalingan ko, yung mga kasama kong banda, mga nagagaling pa ng Maynila. So, may mga times na ako lang ang nag-iisang tumutugtog. Pero dito talagang solid na banda. So, natuwa ako. Tapos, natuwa din ako dun sa pastor kasi masipag yung pastor. Tapos, magaling siya. Talagang nararamdaman ko yung pagmamahal ni Lord pagka nagpipreach siya. Kasi very detailed yung lahat ng sinasabi niya kung bakit ba nangyari yun, yung mga background sa Lord. So, nag-start akong maglingkod kay Lord nun nang talagang may talagang
may gigil talaga, ika nga, na naglingkod ako kay Lord nun. Kasi yun din yung time na na-encounter ko talaga si Lord ng diretso sa buhay ko. Kumbaga, nakausap ko na nasabi ko sa kanya yung yung mga downs ko sa buhay, yung mga galit ko sa sarili ko, nasabi ko sa kanya. Tapos, naramdaman ko naman, pinatawad din ng Lord yung lahat ng mga kasalanan ko. So, doon talaga nag-start na magkaroon ng unti-unting pagbabago sa buhay ko. Tapos, lumawak yung ministry. Hanggang sa ngayon, hindi na, kasi nagkaroon ako ng desire na, ayoko lang makilala dito sa pagtugtog. Gusto ko makilala din ako na, meron din akong mga inaalagaan ng mga bata. So, it so happens na dumating yung vision dito sa church. Nung dumating yung vision dito sa church, ang vision kasi dito is sales strategy, yung vision na yun. So, naging cell group leader ako. Actually, ngayon, cell group leader na ako ngayon. At meron na akong halos 10 na inaalagaan, mga bata po yun. So, natuwa ako kasi hindi lang ako sa pagtugtog nakilala. Nakita din nila na okay din ako maging cell group leader. Nakikita nila na nababago yung attitude ng mga anak nila sa pamamagitan ng pagsi-cell group namin, pagmi-meeting namin. So, nakakatuwa. Lumalawak yung ministry, lumalawak din yung relationship ko kay Lord. Natuto ako mag-devotion, magbasa ng Bible. Tapos, nagagamit ko yung mga tinuro sa akin sa school para sa ministry. Yan, katulad yan. Kasi, marami natatanong, Jen, paano ka nagde-devotion? Nagde-devotion kasi ako sa pamamagitan ng computer. Meron kasing Bible software na pwedeng install dun sa computer. Tapos, meron din kaming screen reader na pagsasama-samahin yun, then, pwede na ako makapagbasa ng Bible, mga iba-ibang translation pa. Tapos yun, yan, pagka umaga, every time nagigising ako sa umaga, gigising ako, magbabasa ako ng Bible. So, nakakatanggap ako ng fresh word na galing talaga kay Lord. So, doon ko natutunan talagang palawakin yung tiwala sa sarili ko, tiwala sa Diyos, na at the same time, alam kong ang dami niyang plano para sa akin. Nakita ko din yung lawak ng vision ng Lord para sa akin. Sabi niya, anak, hindi ako papayag na hanggang dito ka na. Marami ka pang gagawin para sa akin. Ang dami pang taong mag-bless. At ang isang pinangahawakan ko nga na verse na sinabi sa akin ni Lord sa Bible, one time na nag-devotion ako. Yun nga yung sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Sabi niya doon, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Sabi niya sa akin doon, bibigyan niya ako ng great future. Bibigyan niya ako ng great hope. So, nakita ko doon, si Lord kinakausap niya ako. Sabi niya, anak, gagawin kitang isang great cell leader. And not just a great cell leader, but great musician na rin. Lahat ng great, pinapromise sa akin ni Lord. Kasi dumating ako doon sa verse na yun, na hindi ko kayang imaginein kung anong klaseng great yung gagawin sa akin ni Lord sa future. Kaya nga, nagpapasalamat ako dun sa leader ko, which is yung pastor namin, si Pastor Ed Soliman. Actually, talagang siya yung may malaking naitulong sa akin dun sa spiritual growth ko. Siya yung naging spiritual father ko.